Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, maraming salamat po Ama sa oras na to na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming pinagsama-sama muli Panginoon na makapag-aral Panginoon, matuto, maituwid, makorek Panginoon sa pamamagitan ng iyong salita. Muli po namin pinagpapakumbaba ang aming mga buhay, patuloy pong hinihingi ng kapatawaran Panginoon ng lahat ng aming mga pagkakasala, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Maraming salamat po Ama sa oras na 'to na muli mo kaming tuturuan at tutulungan Panginoon na mabago ang aming buhay Panginoon sa bawat araw na kinikilala ka namin o Diyos. Kaya naman Panginoon, hayaan mo na Ikaw ang magliwanag sa aking buhay, ilubog mo ako at Ikaw po ang maitaas, Ikaw po ang makita Panginoon at ang lahat ng glory Panginoon ay patuloy mong matanggap Ama. Maraming salamat po Panginoon sa buhay na 'to na isang opportunity po na makapagpahayag ng salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po na sa ganitong kaparaanan, Panginoon. Lord, sinasamahan mo kami at nabibigyan kami ng oportunidad na malwalhati po ang iyong pangalan, O Diyos. Kaya naman, Ama, patuloy kang mapapurihan at malwalhati sa oras na sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. So, glory to God po. Purihin po ang Panginoon. So tayo po'y dadako ano po sa ating pong topic. So sabi po dito, ang Diyos ang dakilang hari. So sinabi po, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Ayan. So dito po sa verse 1, hallelujah, makikita po natin kung paano po dito makikita natin yung greatness and sovereignty po ng Panginoon. Kung paano pong diniklara dito yung kung ang buong mundo na po, this whole world is belong to the Lord God. Na po, dito makikita natin that the earth na po lahat ng mga bagay dito, ganun po kadakila at kapangyarihan ng Panginoon. Kung paanong dinidescribe po ni David ang kapangyarihan ng Diyos. So, alam niyo po kapag nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon, wala tayong dapat ikatakot. Kung yung makapangyarihan na yon, amen, ay dakila. Tapos ikaw tinawag kang anak ng Panginoon. Amen? Kasama po tayo na po sa creation ng Panginoon. Pero alam niyo po kung ano ang pinakamaganda sa paggawa sa atin ng Panginoon. Naging belong tayo sa Kanya. Amen? Alam niyo po sabi nga, ang pagiging anak, 'di ba? Ang pagiging anak no po, hindi natin pwedeng piliin kung sino yung magiging anak natin. Hindi natin pinag-iisipan 'yon. Pero when you say you are adopted, 'di ba? Sabi po we are adopted, 'di ba? Tayo ay adopted ng Panginoong Diyos. Pinag-isipan 'yon, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi pinag-isipan 'yon. Amen. Hallelujah. Kaya napakapalad po natin na tayo po ay inadopt ng Panginoon. Tinawag niyang anak. Amen? Kaya napakabuti po ng Panginoon sa atin. Kaya dakila ang Diyos. No? Kaya dito pa lang hindi lang sa creation ng mga bagay sa mundong ito na nakikita ng mga mata mo. Mismong ikaw, na po talagang sasabihin mong, the God is good all the time. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon sa fullness na kabutihan ng Panginoon. Kung bakit siya tinawag na sovereign. Napakalawak po ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo po mas i-magnify natin yung dakilang Diyos kaysa sa minsan totoo yun mas hindi tayo nagda-doubt sa sinasabi ng demonyo. Pero sa mga pangako ng Panginoon nagda-doubt tayo. Ate Malens, kung naririnig mo po kami, paki-mute po ng mic nyo. Salamat po. Ayan, so, purihin po ang Panginoon. Po? At verse number 2 po, sabi dito, for He has founded it upon the seas. Po? Makikita natin dito on how God established upon the water. Po? Yung mga reason kung bakit ang Diyos ay naging sovereign sa kanyang kadakilaan, yung mga kinreate niya. Amen? Kaya nga, itinayo niya ang pundasyon ng mundo sa kailaliman ng dagat. Po? Kaya,
yung foundation ng mundong ito, no po, pag tinitingnan natin creation ng Panginoon, napakalawak ng pag-iisip ng Diyos kung paano niya kinreate ang liwanag, 'di ba? From the beginning pa lang dito yung karagatan, ano po? 'Yun ang pundasyon. Tayo po ang pundasyon naman na tinatawag natin ay ang Panginoon. Amen? Na itong mga tinutungtungan ng mga paa natin, ano po, binigyan tayo ng authority ng Lord. Ano po, binigyan niya tayo sa ibabaw ng dagat, sa ilalim ng dagat. Ano po, pag nabasa ni Genesis 1:26, binigyan niya tayo ng authority. Ano po, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, ano po, yung authority na yon, ano po, ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan na mapanghawakan, ano po, na magkaroon tayo ng dominion, ano po, ng ng dominion at kapangyarihan sa lahat ng creation ng Diyos because we are wonderfully made. Ano po? At ginawa tayo na kawangis ng Panginoon. Amen? Ganun po yung kapangyarihan na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, yung tanong dito ni David sa verse number 3, sabi niya dito, sino ang karapat-dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? At sino ang maaaring tumungtong sa kanyang banal na templo? Amen? Totoo po yun. 'Di ba? Kung paano tayo naka-receive na po ng sovereignty ng kapangyarihan ng Panginoon. At yung greatness ng Diyos, kaya tayo nabigyan ng pagkakataon. No po? Kaya yung tanong na to, malaya tayo binigyan tayo ng freedom because of Jesus Christ. Na po, yung pagtatanong ni David ngayon, pwede na nating i-rely sa buhay natin na salamat Lord kasi kung tutuusin kung tayo po ay nabubuhay lang sa lahat ng gawa natin noon na katulad ng mga lumang tipan, mahihirapan tayo. Ito pa rin yung mananatiling tanong siguro sa puso at isip natin kung sino nga ba ang may karapatang tumayo sa holy place ng Lord. Pero dahil sa ginawang finished work ng Panginoong Hesus, malaya na tayong makatayo sa paanan ng Panginoon. Na kung dating ang lahat ng gawa natin ay dating basahan sa harap ng Diyos, pero dahil adopted ka na. Amen? Dahil sa finished work ni Jesus, hindi na to question sa'yo kung sino nga ba ang maaari at malayang tumayo sa harapan ng Panginoon. Dahil ikaw at ako ngayon binigyan po ng pagkakataon ng Panginoon na makatayo po sa paanan niya ngayon. Na hindi na tayo tinitingnan na kaaway, kundi anak. Amen? Dahil yung righteousness ni Jesus Christ nasa iyo na at nasa akin. Amen? Pero alam niyo po ang na-impress lang sa akin dito, hallelujah, na dati-dati ang mga tanong ni Tatay David, sino nga ba Panginoon ang may karapatang tumayo sa banal mong templo? Ngayon sa atin, ang mga tanong na ng mga tao at ng mga karamihan ng mga tao, personal happiness na lang ang importante. 'Di ba? Hindi na mahalaga, hindi na ganun kahalaga yung right relationship to our Creator and our Provider na walang iba kundi ang Panginoon. Pero dito makikita dito hindi inas ni Tatay David kung ano yung yung mga gusto niya na makapagpapasaya sa kanya, kundi yung mga tanong niya makabuluhan. Amen? Ikaw ba kapatid, nagtatanong ka ba ngayon sa isip mo ng mga ganong klaseng tanong? Ganun ba yung pumapasok sa isip mo ngayon o ang mga pumapasok sa isip natin ngayon? Saan kaya kukuha ng pambili ng ulam bukas? Saan na kaya kukuha ng pambaon ng anak ko bukas? Saan kaya ako kukuha ng panggastos namin bukas? No? Mga ganun na tanong ang nalalagay sa isip natin sa kasalukuyan. Amen? Pero nakaka-amaze lang. Kasi kaya po talaga siguro tinawag na heart of God itong si Tatay David. Kasi yung puso niya, talagang dedicated sa Lord Tinatanong niya paano ko ba ilalapit yung sarili ko sa'yo? Paano ba ako magiging kalugod-lugod sa'yo? Paano ba magiging makabuluhan yung buhay na to? Paano ba ako magiging ganap? 'Di ba? Yung mga ganun na tanong,
Kaya purihin ang Panginoon habang pinag-aaralan natin itong mga panalangin po ni Tatay David. Lalo kong nakikita na mas malalim kung bakit tinawag si Tatay David na puso ng Diyos. Dahil sa mga tanong niya na to, kung gaano kahalaga sa kanya yung right relationship sa Panginoon na tinatawag niya, sa Creator, sa Sovereign God at Provider na tinatawag niya. Amen? Sana ganun din, yung mag-manifest na mga tanong sa atin, sa buhay natin habang tayo po ay nabubuhay. Paano ba ako mapapalapit sa iyo, Panginoon? Amen? Sa number 4 po. Hallelujah. Sabi dito sa number 4, makakatungtong ang mga matuwid na namumuhay at malinis na puso at hindi ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi ang at hindi ang sumusumpa ng kasinungalingan. So dito po makikita natin sa verse 4 yung sagot ng tanong na po sa verse 3 na yung merong moral character na po na sumusunod sa Panginoon. Ang makaka-receive po, ang makaka-receive, hindi yung mga naguhugas lang ng kamay, po. Hindi po yung katulad ni Pilates. Yung Pilates noon, nung pinapatay niya si Jesus Christ, di ba? Nagugas siya ng kamay para hindi masabing hindi siya ang nagpapatay. Amen? Kundi yung heart po, ang ingay po. Ay, sorry, ang sakit sa tenga nun. Sino po yung naka-open yung mic? Si Ate Maria Alens pa rin po ba yun? Oo, siya pa rin po. Hindi po ba kayang i-mute doon sa nag-ground po kasi? Walang hindi siya pwedeng mag-lock. Amen. Purihin po ang Panginoon. Po? Hallelujah. Ayan po. So, dun po makikita natin, hindi lang basta naghuhugas ka ng kamay. Hindi dahil naghuhugas ka ng kamay, malinis na yung kamay mo. Maaaring physically, yes, kailangan natin yon sa hygienic natin. Amen? Pero yun pong tinatawag po na yung puso mo, yung motibo ng puso mo na humaharap sa Diyos, mahalaga po yun. Amen? Kasi po noon sa kanila, kapag haharap sila sa naghuhugas po sila ng kamay, naghuhugas sila ng paa, meron pa nga po silang malaking palanggana na paghuhugasan, po. Dahil, hindi, dapat po talagang iniugali nila yung paghaharap sila sa Panginoon sa templo na naghuhugas po sila, lalo na yung mga tumatayo po, na mga pari. Amen? Pero po sa atin ngayon, ngayon dapat nating matutunan na hindi lang yung tinitingnan nating malinis ang kamay natin sa mga ginagawa natin. Dahil ang mga gawa natin ay maruming basahan pa rin. Yung puso natin ang tinitingnan ng Panginoon. Amen? Dahil yung mabubuting gawa po natin ngayon ay tupalo na lang. Amen? Kaya verse 5 po, makikita natin dito, hallelujah, pagpapalain siya at ipawawalang sala ng Panginoon ang Diyos na kanyang tagapagligtas. Amen? Hallelujah. So sa number 4, sinabi din doon na hindi tayo dapat sumusumpa ng mga kasinungalingan. Yung nagiging saksi po tayo o witness sa mga kasinungalingan. Dahil ang kasinungalingan po, sino ang tatay ng sinungaling? Ang diablo. Kaya hindi tayo dapat na nagsisinungaling. Amen? So, napakahalaga po, At sabi sa 5, pagpapalain po, at ipapawalang sala ng Diyos. Dahil itinuturing natin siya na tagapagligtas. So, makikita natin yung pangako po ng Panginoon na blessing niya sa mga righteous man. Amen? Na marireceive natin yung blessing from the Lord kung tayo po, ay susunod sa righteousness ng Panginoon. Kaya tayo makakatanggap ng salvation. Amen? Verse 6 po, iyan ang ilang taong makakalapit at sasamba sa Diyos ni Jacob. Nakita niyo po, ginamit yung name ni Jacob dito because we all know that Jacob is Israel too. Jacob is Israel. Tinawag din po siyang Israel. Siya po ang tinawag na Israel. So, ginamit po yung name niya dito. So, sa verse 6 po makikita natin yung
sa number 6 po makikita natin nung generation po na who seek him, no po, sa generation ng mga tao sa Israel, na po, na tinawag na Jacob, yung generation po ng mga tao na yon na nagsisik o naghahanap sa Panginoon. Dinidescribe dito na hindi lang tayo tumatanggap ng righteousness, hanapin din natin yung mukha ng Diyos, para mapagpala po tayo. Kasi kapag hinanap natin and withdraw purposely po na nilapit natin ang ating sarili, intentional po kasi ang paglapit at ang pagsunod sa Panginoon. Nagdidesisyon tayo kasi naintindihan natin at naunawaan natin ang pagiging born again natin. Amen? Na tayo po ay anak na ng Diyos ngayon, dapat sumusunod tayo sa magulang natin. Kaya napakahalaga po na inalalapit natin ang ating sarili sa pagsamba po sa Diyos ng Israel. Dahil ang Diyos ni Jacob, 'di ba? Diyos ni Moises, amen, Diyos ni Abraham ay Diyos din natin. Hindi po nagbabago. He is the same God. Amen? Sa verse 7 and 8 po, sabi niya dito, buksan ninyo ng maluwang ang mga lumang pintuan ng templo upang makapasok ang haring makapangyarihan. Sino ang haring makapangyarihan? Siya ang Panginoon na malakas at matatag sa pakikipaglaban. Amen? So dito makikita natin sa 7 and 8, how we receive the great King. Paano natin tatanggapin yung dakilang hari na yon? I-welcome po natin yung Diyos. Yung Diyos na nagre-reign over all the earth. Yung Diyos na makapangyarihan, i-welcome natin. Sa lahat ng ginagawa natin, bigyan natin siya ng room sa buhay natin. Room sa negosyo mo, room sa buhay mo, room sa pamilya mo, room sa trabaho mo. Make a room. Amen? Make a room sa lahat ng bagay kasama natin ng Panginoon. Kahit anong ginagawa natin, let's make room para sa Panginoon. I-welcome mo siya sa buhay mo. I-welcome mo siya sa tahanan mo. I-welcome mo siya sa ministeryo mo. I-welcome mo siya sa church ninyo. I-welcome mo siya sa tahanan mo. I-welcome mo siya sa puso mo. I-welcome mo siya sa isip mo. I-welcome mo siya. Amen? Sa sakit mo. Dahil siya ang kailangan natin. Sabi nga, when you have that Creator, when you have that sovereign God, you have everything. Amen? Even sa kasalanan mo, i-welcome mo. Dahil may kapangyarihan siyang linisin at patawarin ang ating mga kasalanan dahil tapat ang nangako sa atin. Amen? The King of Glory. I-welcome mo yung King of Glory sa buhay mo. Kasi siya yung malakas. Sa panahon na mahina ka, i-welcome mo yung Diyos na yon dahil palalakasin ka niya. He is strong and mighty. Amen? Sa panahon ng may battle ka, i-welcome mo yung Diyos na yon because He will fight for you. Amen? The battle is ipaglalaban ka ng Diyos at ang victory sa'yo. Kung matututunan natin siyang i-welcome sa lahat ng parte ng buhay natin. Amen po? And last verse, 9 and 10 po, Buksan ninyo ang maluwang na mga lumang pintuan ng templo upang makapasok ang haring makapangyarihan. Sino ang haring makapangyarihan? Siya ang Panginoon ng pinuno ng hukbong kalangitan. Tunay ngang siyang haring makapangyarihan. Amen? Sa verse 9 and 10, inulit po dito yung repetition for the sake of emphasis kung paano nating ililip yung ating head sa Panginoon na yon. Paano bubuksan yung gate na yon. Pa-mute po Ate Maria Allen, please. Ayan. Ngayon po, So, dito po makikita natin, na yung i-lift up daw po natin yung everlasting door. Yung walang hanggang pintuan. Po? Sino yon? Sino yung walang hanggan na yon? Amen? Yung King of Glory, amen, na hinihintay natin na magbabalik. Amen? Yung King of Glory, yung the Lord of Hosts, He is the King of Glory. Amen? Ayun yung pagkakasabi po sa verse 9 and 10. At sino po yung King of Glory na yon? Si Jesus.
Amen? Yung King of King and Lord of Lord, na alam natin po na darating po sa pangalawang pagbabalik niya. Kung bakit po tayo nagsusumikap, kung bakit po tayo nagpapatuloy, kung bakit tayo nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa Panginoon na yon. Dahil darating po ang panahon na bubuksan po yung everlasting gate na yon. Amen? At kung ikaw ay nagkaroon at tumanggap, amen, ng Savior na yon, yung Sovereign, Almighty God and Lord na tinatawag natin, amen, magkakaroon tayo ng everlasting life at makakasama natin siya na po, sa pintuan na yon, yung everlasting gate na yon na inaantay ka ng Diyos. Amen? Dahil sabi nga ng Panginoon, sa tahanan ng aking Ama, iyahanda ko ang bawat kwarto ninyo. Amen? At sa bulwagan na yon, ano po, kapag tayo po ay nagpatuloy hanggang wakas, hindi po tayo mabibigo. Kaya patuloy po tayo, ano po, kumapit, patuloy tayong sumamba, patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong magkaroon ng humility, obedient heart, and teachable heart na sumunod po sa King of King and Lord of Lord. Amen? Our King of Glory. Amen? Sa biyaya po ng Panginoon, na po tutulungan niya tayo, tuturuan niya tayo, ano po, tutuwid niya tayo. Amen? Hanggang marating natin, amen, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos na buhay. Amen? Dahil sa ating mga mananampalataya na tumanggap kay Hesus Kristo, wala pong kamatayan. Amen? Tayo po ay may nag-aantay na ganap na po na buhay sa kabila. Amen? Kaya nga, nung namatay po, di ba nakita natin sa bundok noon, nakita nila si Moises, nakita nila Pedro, si Abraham, amen, nakita nila si Elijah. Bakit po? Nangangahulugan lang na sa ating mga mananampalataya, Jesus conquered death. Amen? Jesus redeemed us. The King of Glory na kinikilala. Ano po? Yung legacy na iniwan ni Jesus Christ. Our eternal God na nagbigay ng pag-asa sa iyo at pag-asa sa akin. Kaya how we please Him, no po, yung faith natin will please Jesus. No po, yung Jesus na nagkikip ng promises niya. Amen? Na darating na parang magnanakaw at nawa po ang bawat isa sa atin. Madatnan niya po tayo na nagtatapat. Amen? Nag-aantay sa Kanya at sabik tayo. Amen? Kaya tayo magpapatuloy. Dahil sabi nga, kung nakikita na natin ang pag-asa, hindi na tayo aasa. Amen? Pero dahil tayo ay may hope, He is our hope. Amen? He is our glory. Salamat kasi part tayo ng glory ng Panginoon. Kaya niya kinonquer lahat. No po? Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let's give our praises. No po? I-lift natin yung ating head. I-lift natin, ano po? At inil natin ang ating mga tuhod. No po? Because our King of Glory shall come. Ano po? Sa second coming niya. Purihin ang Panginoon. Papasukin natin ang Diyos sa buhay natin. At patuloy tayong pagharian ng Panginoon. Ano po? At maging party po ng kingdom niya. Maging bawat isa po nawa sa atin ay magkaroon ng kingdom mindset at tayo ay maging kingdom asset ng ating King of Glory. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Salamat po, Ama, sa mensaheng ito. Maikli po, pero nakikita namin, Panginoon, ang puso ni Tatay David kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito, Panginoon. Kung bakit siya tinawag na closer to your heart, Panginoon. Salamat po sa bawat mga kataga at salita ng yung banal na salita, Panginoon, na nagmamanifest sa puso at isip namin na patuloy na magbabago sa amin at pagdadagdag, Panginoon, ng karagdagang pananampalataya namin at pagkilala namin sa iyo, kung gaano ka makapangyarihan, kung gaanong sovereign at powerful ka sa lahat ng creation mo, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na makapangyarihan ka sa lahat. You are the authority, Panginoon, even sa masama at mabuti, Panginoon. Sa lahat ng nilikha mo, nakikita at hindi, ikaw ang nananatili, Panginoon, na Diyos sa trono ng iyong Ama, Panginoon, dyan sa kalangitan. Kaya salamat po, Ama, purihin ka, O Diyos, salamat po sa matagumpay na gawaing ito, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. Glory to God po, and God bless po.
Amen. Praise God po sa buhay mo po, Sis Bev, sa mensahe po na ibinaba ng ating Panginoon sa pamagitan ng iyong buhay at naway patuloy ka po na pagpalain pa ng ating Panginoon at